narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 27, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan si Super Bagyong Goring na patuloy po ang paglakas at gaya po ninyong nakikita ay may mata na po ito at taglay na ang lakas ng hangin na umaabot po sa 205 kilometers per hour habang nasa silangang baybayin po ngayon ng Palanan, Isabela about 92 km east away. At kikilos po yan ngayon pa southeastward, palayo po sa ating kalupaan at magsisimula na po na liliko at bukas ng madaling araw ay kikilos na po yan paakyat, pa northeastward at posible ulit na lalakas ito into 220 kilometers per hour. At Lunes po ng hapon ay mag-iiba muli ang direksyon nito at kikilos naman pa northwestward, paakyat at tutumbukin ang mga isla ng extreme northern Luzon. Pero posible pa po na magbago ang forecast na ito kaya patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. Samantala ang LPA naman na nasa labas po ng ating area of responsibility ay posible po itong maging bagyo between 2 to 3 days from now. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon dahil po kay Bagyong Goring ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-uulan at posible ang may kalakasan ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Cagayan, Isabela, at Aurora at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Cordillera at Ilocos provinces. At dahil po kay Bagyong Goring ay nakataas na po ngayon ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan, dyan po sa may Santa Ana at sa extreme eastern portion ng Isabela sa may Divilacan at Palanan. Signal number 2 naman po sa eastern portion ng Isabela, sa may Dinapigue, San Mariano, Ilagan City, Maconacon, Cabagan, Tumawini, San Pablo, maging po sa eastern portion ng Cagayan, sa may Peña Blanca, Bagao, Gataran, Lalo, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay at may sa northern portion ng Aurora, sa may Dilasag at Kasiguran. Signal number 1 naman po sa may Batanes, labing bahagi po ng Cagayan kasama na pong Babuyan Islands, northern and central portion ng Aurora, sa may Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Maria Aurora, San Luis, Quirino, the rest of Isabela, Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, eastern portion ng Ilocos Norte sa may Pagudpod, Adams, Vintar, Carasi, Nueva Era, Banna, Marcos, Dingras, Solsona, Pidig, Dumalneg, Bangi, Polilo Islands, maging po sa eastern portion ng Benguet sa may Bocod, Bugyas, Kabayan, Mankayan, eastern portion ng Nueva Ecija sa may Karanglan, Pantabangan, Bungabon, Gabaldon, Laur, Rizal at sa Calaguas Islands. At dahil naman po sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Zambales, Bataan, Bulacan, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Western Visayas, Leyte at Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa mas malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po kay Bagyong Goring ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan na minsan ay may mga pagkulog, pagkidlat at mga pagbugso pa rin ng hangin sa Northern Luzon, lalo na po dito sa may Cagayan Valley. At dahil naman sa habagat, ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan naman sa western section po ng Luzon, Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po kay Bagyong Goring ay pinagbabawal po ang pagpalaot sa mga baybayin ng extreme Northern Luzon at sa silangang baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora at iwasan din muna natin ang papalaot sa mga baybayin ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 3 to 5 meters.